fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat at kumusta po kayo mga kapatid at mga kaibigan. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan by the grace and by the mercy of our Savior and Lord Jesus Christ. Now, ngayong gabi, ang pag-uusapan natin ay itong topic, no? Solving the I am a sinner problem, no? So ito yung quote ko palagi sa aking buhay noong una. Kasi I grew up in a Christian family, no? Yung uncle ko pastor na, yung papa ko deacon, yung mama ko choir member. So kami lumaki talaga doon sa church sa Tagum City. So ito yung palagi kong sinasabi sa sarili ko. Iba kasi kung nasa church ka, no, parang lalo na kung yung mga minamahal mo sa buhay ay nasa Diyos, parang sinasabi mo palagi na bakit pa ako magkakasala na nasa church na ako, ganon mga kapatid at mga kaibigan. So ito yung palagi kong tanong, paano ba isolve yung kasalanan na palagi nating ginagawa? Paano ba, Panginoon? Ano ba ang gagawin namin? Ano bang gagawin ko as a sinner? So yun palaging nasa isip ko nung una kasi I grew up in a religious na talaga na pamilya, no?
Every Sunday, nasa church kami, ah, nakikinig sa mga pastors, ah, of course, nagme-meditate ng salita ng Panginoon, kumakanta sa choir, pero pag-uwi, yun pa rin, makakomit ka ng kasalanan sa isipan mo, lalong-lalo na sa nung tayo'y ano pa no, yung tayo'y binata pa, sa internet or sa pornography, yun ang pinakakalaban natin ano. Lalong-lalo na sa mga young people no. Even sa ano, even sa ano na tayo, state of maturity no, may mga temptations na magaganon, especially ngayon sa multimedia no, hawak mo na cellphone mo, ikaw lang mag-isa. So, yun ang mga struggles no. Kasi ako ang isang tao na may ano tinuturuan ako ng aking ina na tumindig ka sa katotohanan pag-uusapan. Tindigan mo 'yon. Dapat maging honest ka doon. So, 'yun ang palaging sinasabi ng mama ko. Kaya every time makakommit ka ng kasalanan, sabihin mo sa sarili mo, Lord, I'm still a sinner, no? Kahit na pumupunta palagi sa church. So, 'yun yung ano nasa isipan ko mga kapatid. So, how can I go to heaven? How can I enter heaven? Panginoon. Kasi nga sabi ng Panginoon ng mga pastors, mapakinggan mo na wala kahit isang kusing na kasalanan na makapasok sa kanyang kaharian doon sa langit. No? So kahit kuting o kusing ng isang kasalanan, no? Kasing laki ng kuting, kasing laki ng butil ng kahit anong pinakamaliit na seed mga kapatid. Pero sabi ko nga, so paano to ngayon, Panginoon? So yun ang palagi kong struggle as a religious person, ano? So sa mga siguro sa mga lumaki sa mga kanto, lumaki sa mga pamilya na siguro walang Panginoon, baliwala lang yung kahit maliit na kasalanan, no? So yun mga kapatid, naging trigger ito upang pag-usapan natin ngayong gabi ang tema natin, solving the I am a sinner problem. Alright? So tayo po ay manalangin muna. Panginoon, nagpapasalamat po kami ni Brother Rasya at ang 10 niyang mga pamilya at ang aming mga kasamahan sa aming pamilya. Dahil Panginoon, patuloy niyo pong ginagamit ang aming buhay. Si Brother Rasya dito sa platform niya. Ako Panginoon sa ministries, sa Philippine National Police and other ministries that I have, Lord, dito sa Russia. And maraming salamat for that opportunity, Panginoon, na sa kabila ng aming mga pagkukulang, sa kabila ng aming mga kasalanan at buhay na kung minsan hindi kami makagawa ng bagay na talagang makapagbigay sa iyo ng kalwalhatian, ay ginagamit mo pa rin kami, Panginoon, sa kabila ng lahat ng iyon. Sa kabila ng mga problema, pagsubok sa buhay, patuloy niyo po kaming ginagamit at yun, Panginoon, ay napakalaking privilege to serve a holy God, a just God, a merciful God, a loving God, and in the vineyard of a holy God, ay talagang it's a great privilege for us to serve you, Lord. Bless our topic tonight and bless our audience who will be watching tonight or maybe later. I pray, Lord, that you will open our minds and our hearts for the word that you prepared for us tonight. So this is my prayer in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Now, kung nakita niyo mga kapatid, sinabi ko na kanina, no, hindi po madali kung ikaw ay lumaki sa isang pamilya na religious na. So hindi po yan madali. Ang presyo dyan mga kapatid, grabe. Lalong-lalo na kung uncle mo isang pastor, papa mo deacon, yung mama mo active sa choir, talagang ang pressure sa mga anak you have to live a holy life, no? At alam natin na walang kahit anong kaliit na kasalanan na papasok sa kanyang kaharian, mga kapatid at mga kaibigan. So yun yung palagi kong tanong, paano mga kapatid na makapunta ako sa langit with all those knowledge from the Bible, preaching from the pastor, Sunday school, sa mga Sunday school teachers namin. So, yun ang iniisip ko palagi. Now, here's a
a person, mga kapatid, na gusto kong ipakilala sa inyo na isa ding katulad ko, pero mas malalim yung kanya kasi isa siyang rabbi, isa siyang scholar, at kung titingnan mo mga kapatid, itong taong to na aking ipakilala sa inyo, ay talagang malayo ako dito. Ngayon naman ako nagiging passionate sa about Hebrew, about sa Greek. Pero itong taong to ay sabi dito, may isang tao, no, na hindi rin masama, pero hindi rin siya talagang mabuti. Yun yung sinabi ko kay Brother Rasha kanina, no. Hindi siya masama, hindi rin masyadong mabuti, no. Gusto niyang makapunta sa langit. Nabasa na niya ang Genesis hanggang Revelation. Grabe siya, no. Sa katunayan, isa siyang scholar ng Hebrew at Greek. Pagkatapos, siya ay naging isang rabbi sa edad na 17 years old. So, hamakin niyo mga kapatid at mga kaibigan, hindi talaga isang guarantee, no, kung nasa church ka o kahit anong church, no, ito isang rabbi magkakaroon ka ng peace of mind, no, peace of mind na talaga ito papunta na ako sa langit. So, ito po yung niya, ipakita ko po sa inyo. Kahit i-search nyo dyan, hindi siya masyadong known, pero pag i-search mo, makita mo siya, mga kapatid at mga kaibigan. Isinilang siya 1944, namatay siya 2011. Was born in Brooklyn, New York, and for much of his life, identified himself as an Orthodox rabbi. Hindi basta-basta, no? Orthodox rabbi yan eh. He received his semekha around the year 1962. So itong semekha, mga kapatid, ito yung parang pastorate, no? Parang pastor ka na. You are authorized to preach the gospel, the word of God, interpret the scripture, parang pare, ganon. So ito, yung tawag na semekha, full-fledged na siya naging rabbi, no? And then in the early 1970s, he appears to have been a fellow at Dropsy College, Philadelphia, studying Christian-Jewish relations. No, grabe, no? Christian-Jewish relations in antiquity. In 1978, Rep. Leo Zeferete introduced him before the U.S. House of Representatives as a colleague and executive vice president for Yeshivos Zikron Pencos. I don't know how to pronounce that, but for boys and Kesser Malka for girls in Brooklyn. In 1986, the Washington, D.C. Board of Rabbis issued a formal letter about his involvement in a scam. Grabe. Ito mga kapatid, no, hindi na ito bago sa atin. May mga pastor, may mga pare na mai-involve sa mga maling gawain, no? So ito tawag dito, mamaya makita niyo mga kapatid, thrilling yung pangalan niya. In 1987, he was reported by the Jewish Telegraphic Agency to have been swindling people for apartment rent and event tickets. Di ba? Grabe yung kasalanan, no? Scam and then swindling people kahit na siya, Orthodox rabbi. Around the year 2000, a story is told of his conversion to Christianity, after which he was ordained as a Christian Baptist pastor and served as a consultant to Messianic Jewish Christians. His obituary notes that he was active in the Evangelical Covenant Church of America and that he was the CEO of Merced County, California Rescue Mission, the president of the Pacific District of the Association of Gospel Rescue Missions, and the board president of Rescue Israel Ministries. Ay, grabe, no? The obituary also claims that he was the recipient of multiple doctoral degrees. Grabe ito, mas matindi ito mga kapatid. As a consultant to the U.S. House of Representatives Select Committee on Drugs and Alcohol Abuse. In the year following his death, 2 prayer books for both Messianic Jewish Christians were published in his name.
Ah, sabi pa nito, Sabbath Delights. Na ano din siya kasi ano siya no? Orthodox rabbi, so keeper of the Sabbath. Sabbath Delights, a Messianic Shabbat, Siddur, and celebrating Yehoshua in the fall holidays. Messianic Festival, Siddur. So ito yung mga books na pinablis niya. Now the name of this person is no other than Herbert Opalek. No? Herbert Opalek. So kung matandaan nyo doon sa Bible, may isang tao doon na sabi niya, Lord, Lord, have we not prophesied in your name? In your name have done many wonderful works. Pero sabi ng Panginoon, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. So itong si Herbert Opalek, ito yung buhay niya mga kapatid. Ito yung buhay niya, Orthodox rabbi, and then grabe yung kanyang nagawa sa buhay mga kapatid, tapos naging scammer, tapos swindler, yun ang kanyang hanggat na sumpungan niya, yung conversion niya to Christianity, being a Christian Baptist pastor. And he died, of course, a victorious Christian mga kapatid at mga kaibigan. Now, sabi niya, no, sa kanyang buhay, sa kanyang pag-aaral, may isang bersikulo na labis na gumulat sa kanya. Itong bersikulo ay sinabi sa James 2:10, for whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. So bilang isang Orthodox rabbi, no, hindi po basta-basta ang isang Orthodox rabbi, Greek, Hebrew, and Greek scholar ka pa. Tapos nabasa mo yung isang ganitong klase na talata, na isang simplang, isang tisod, isang pagkakamali, you are guilty of all. Yun yung iniisip palagi ko, mga kapatid at mga kaibigan, when I grow up in a religious family, just like this person. Okay? Siguro sa ibang mga tao na hindi lumaki sa isang religious na pamilya, lalo na bawal ang inom, bawal ang sigarilyo, bawal yung mga sugal. Yun ang upbringing namin sa aming iglesia, sa aming bahay, lalong-lalo na sa aming iglesia din. Kasi bawal yun talaga mga kapatid. Pero kapag nakakumit ka, kahit nakasip ka lang ng isang sigarilyo o kaya nakainom ka lang ng alcoholic na drink, ay magigilty ka kaagad. Why? Because you grow up as a religious person. Kahit na itong si Herbert, mga kapatid at mga kaibigan, that is our struggle as a religious person. So sabi niya, I am a sinner. I am a sinner. I am a swindler. I am a scammer. No? So sinabi niya, I am a sinner. So kaya mga kapatid, sabi niya, therefore I cannot go to heaven. I cannot go to heaven. Sabi ni Herbert Opalek. Now, that is my problem. That is our problem. Problema talaga yan mga kapatid at mga kaibigan. Di ba sabi ko sa inyo the other Sunday, bakit po marito ang ating Panginoon? Para i-open lang ang gates of heaven? Para bahala ka na makapasok doon? Bahala ka? Ganun ba? No. What the Lord Jesus Christ did is exemplary. Sabi niya, I will save my people from their sin. Talagang yun mga kapatid, talagang sigurado yun. Gagawin at gagawin ko yan. Sabi ng Panginoon, gagawin ko yan. Alright? So, the problem we are struggling is sin. Mga kapatid, no? So ano yan ngayon? Hindi ba tayo tutulungan ng Panginoon? He died on the cross, and after dying on the cross, and then He left us away. Hindi niya tayo tutulungan? Ano ba mga kapatid at mga kaibigan? Now, ngayon, sabi niya yun. Ang sabi niya, I want to have a guarantee. What can take away all my sins so I can go to heaven? So yun ang tanong ng isang rabbi, Orthodox rabbi. What I want to have a guarantee. Kahit sinong tao mga kapatid, gusto ng garantiya. What can take away all my sins so I can go to heaven? Yun talaga yung mga katanungan ng mga religious person like me and like Herbert Opalek. So he met the claimed church, the true church. Yung pumunta daw siya na yung nag-claim na kami lang ang totoong iglesia.
Ang sabi doon, napakinggan niya, believe Jesus Christ is not God. Uy, patay. Sino kaya to? Nagkiklaim na, we are the true church. Pero hindi niniwala na si Kristo ay isang Diyos. Because only pagan believe that. Sabi ng true church na yon. So, be a member of our church. Yun ang palaging sinasabi. Because we are the only true church. Di ba? Number 3, be faithful to our church. And do good. Yun ang maririnig niya. Because only the faithful and good members of the church will go to heaven. So doon dito mga kapatid, 1, 2, 3, talagang anong guarantee mo dyan, mga kapatid? As a rabbi, John 1:1 and 14, sabi, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and Word now, with is N, no? 2 persons together. And the Word was God, and the Word became flesh. So alam niya yan, kasi rabbi siya eh. And then, Titus 3:5, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. Plus, sabi pa ng James 2:10, yung nakapamulat sa kanya, isang kamalian, simplang kalahat. So, yun mga kapatid at mga kaibigan. So, anong sabi niya? Hindi naman ako tapat at mabuti. I am not faithful and I am not good. Yun ang sinabi niya, mga kapatid. I am a sinner still. Sabi niya, that is my problem. I want to go to heaven. So talagang naghanap siya. Naghanap siya, mga kapatid at mga kaibigan. Now, he met Jehovah's Witness doctrine. Anong sabi ng Jehovah's Witness doctrine? Believe Jesus Christ was Michael. Okay? And then, believe there is no hell. Sino bang niwala na si Kristo ay si Michael Archangel? Sounds like. Believe there is no hell. Alright? Be a member of Jehovah's Witness. Parang sounds like pa rin, ano? Because we are the only true church. Dalawa na sila, no, mga kapatid. And then, do good and be faithful as Jehovah's Witness. Because only the faithful and good members of Jehovah's Witness will go to heaven. Paktay. So, sounds like pa rin sa nung permiro, nung una. Di ba? Mga kapatid at mga kaibigan. So, alam ni Herbert Opalek, ang Jude 1:9. Ang Jude 1:9, anong sabi doon mga kapatid? Si Michael Archangel, nakikipag-away kay Satanas. Okay, sa devil. So, anong sinabi doon, mga kapatid? Na may dalawa doon na sinabi, punta tayo doon sa Bible. Ayan, Jude 1:9. Ayan. Ito ang prohibay na hindi siya ang Diyos na si Kristo. Kasi sabi niya, fearing to make use of violent word against the devil. Natatakot ba ang Diyos na gumamit ng violent word against the devil? Natatakot ba si Kristo? No. Pangalawa, He only said, may the Lord be your judge. Sasabihin mo ba na Lord, kung ikaw ay Lord it? May the Lord be your judge. So yun mga kapatid, alam ni Opalek yon, ay patay to. Hindi to totoo. Number 2, Revelation 20:14-15. The second death is hell. The lake of fire. Andun mga kapatid. Ephesians 2:89, for by grace are you saved through faith, not that of yourselves. So, yun pa rin mga kapatid, yung sinasabi niya palagi, no? Hindi nga ako tapat at mabuti kung sa Tagalog pa. No? I am not faithful, I am not really good. There's only one good, it's God. Sabi ni Jesus Christ noon, mga kapatid. No? So I am a sinner, sabi ni Opalek. And that is my problem. I want to go to heaven. Yun pa rin ang kanyang sigaw, mga kapatid. Dalawa na sumpungan. And he met Seventh-day Adventist doctrine. Sabi, believe Jesus Christ as Savior. Wow. Ang ganda. Only by grace you will be saved. Grabe, And then pangatlo, but obey the 10 commandments. Oops. Ganon. And then, especially Sabbath, agoy. Because in heaven, you will be investigated if you worship on Sabbath or not. Because you will go to hell if you are not obeying the Sabbath. Agoy. Agoy. So, yung mga kapatid, mga kaibigan, ang struggle pa rin, but obey the 10 commandments. Especially the Sabbath.
Kasi may investigative judgment. So, yun mga kapatid, mga kaibigan, Romans 3:20, therefore by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in the sight of God. For by the law is the knowledge of sin. Plus yung James chapter 2:10 na nagmulat sa kanyang mga mata bilang isang rabbi, Orthodox rabbi. And then Colossians 2:16-17, let no man therefore judge you in meat or in drink or in respect of any holiday or of the new moon or of the Sabbath days, which are a shadow of things to come, but the body is of Christ. Merong mga explanation dito mga Sabbath keepers, but we cannot excel to the knowledge of this Herbert Opalek, an Orthodox rabbi. Now, we cannot excel to him, mga kapatid at mga kaibigan. So, yun pa rin ang sasabihin niya, hindi nga ako tapat at mabuti. In Tagalog, I am not faithful, no? Sa English, I am not faithful and I am not good. Alright? I am still a sinner. Kung ganun mga kapatid, that is my problem. I want to go to heaven. Yun pa rin ang sigaw ng katulad naming religious na mga tao. Alright? Lumaki kami sa reliyosong pamilya. He met a pastor who shared this truth. Ito daw yung mga katotohanan na nag-share sa kanya. Romans 3:23-28, for all have sinned and come short of the glory of God, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God, to declare, I say, at this time, His righteousness, sabi ni Pablo, that He might be just, and the justifier of him which believeth in Jesus. Where's boasting then? Where's boasting then? It is excluded by what law of works? No. By what law? Okay? Of works? No, sabi ni Pablo. But by the law of faith. Therefore, we conclude that a man is justified by faith in Jesus Christ. Yun mga kapatid at mga kaibigan, yung pastor na nag-share sa kanya ng ganitong sharing. Now, si Pablo kasi, parang ano din siya parang level niya si Herbert Opalek Kasi isang scholar, isang lawyer, master of the law, mga kapatid at mga kaibigan. No? Ang layo pa natin ngayon mga kapatid kay Apostle Paul. Kaya si Apostle Paul, talagang sabi niya, talking about righteousness, I am blameless. Sabi niya mga kapatid, a tribe of Benjamin and blah blah and so forth, circumcised in 8th day, sabi na Pablo. So sabi ni Pablo, si Pablo mismo, wala yon mga kapatid at mga kaibigan. No? Tayo ngayon, works, by works. Si Pablo, galing na ako dyan. Galing na ako dyan. I am a religious person. No one can excel. I am, sabi ni Pablo, kung meron man makaboast, ako yun. Tribe of Benjamin, circumcised in 8th day, and blah, 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 mga kapatid. Blameless when it comes to law. Grabe ni Apostle Paul. Tayo, papunta pa sa works, si Pablo, pauwi na. Sabi niya, galing na ako dun, kapatid mga kaibigan. So nagdidipat tayo, by works. Oh, by works, si Pablo, uwi na ako. Galing na ako dyan. Kung sino sa inyo ang makapantay sa akin, sige, sa works. Pero sabi ni Pablo, ito, grabe mga kapatid at mga kaibigan. No? Iba kasi kung galing ka sa religious na family. Kagaya ko, kagaya ni Herbert, kagaya ni Apostle Paul, mga kapatid at mga kaibigan. Masasabi mong lahat ng mga mabubuti mong gawa, when you know the Lord, when you know the holiness, the majesty of God, ay nako mga kapatid, walang silbi ang lahat ng iyong ginawa, mga kapatid at mga kaibigan. Okay? So ito yung sabi na sumpungan niya. Ano pa? Ano pang sabi ng pastor? Ephesians 2:6-9, and hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Look at the verb, kung talagang passionate ka. Hebrew kasi Hebrew at Greek. Alam niya yung mga made us sit. Ano yan?
past tense na, nakaupo na tayo doon sa heavenly places in Christ Jesus, pero nandito pa tayo sa sanlibutan. We made a seat. Alam ng Greek scholar 'yun. Ano ang tense doon, mga kapatid? Yun ang sinasabi natin na naangkin na pero hindi pa nangyari, mga kapatid at mga kaibigan. Okay? That in the ages to come, He might show the exceeding riches of His grace in His kindness toward us through Jesus Christ. For by grace you are saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So yun, mga kapatid at mga kaibigan, mayroong mga palusot dyan, pero Greek scholars know it. Greek scholars know it. Lalong-lalo na itong sila Pablo at saka si Herbert Opalek, mga kapatid at mga kaibigan. Alright? Anong sabi? Galatians 2:16, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. Even we have believed in Jesus Christ that we might be justified by the faith of Jesus Christ, and not by the works of the law, for by the works of the law shall no flesh be justified. Ano, mga kapatid, ako'y nagtataka, nagdidebate tayo sa the Ten Commandments at saka ang 2 commandments ni Jesus Christ, na para bang okay, wala na to, pero ang 2 meron, pero ang 10 ay nasa 2. Ano ba yan? Wala nang 10, 2 na lang, pero yung 10 nasa 2. Ano ba yan, mga kapatid at mga kaibigan? Kaya nga, we must know justification, sanctification, and glorification. So ano ba ang law sa sanctification? Hindi na tayo susunod sa law sa sanctification or sa justification. Saan ba talaga pinag-usapan ni Pablo yung law? Sa justification by faith, mga kapatid at mga kaibigan. Alright? So, kung minsan nagdidebate tayo, but you know what? Kahit na 10 batas o 2 batas ni Kristo, remember, iisa lang ang command na sinabi ng Diyos kay Adan sa isang perpektong tao. Sabi niya, huwag kang kumain. Saan ba sa batas yung huwag kang kumain? Saan ba yun doon sa sinabi ni Kristo na huwag kang kumain? Sa isang pagkakamali lang, huwag kang kumain. Ibig sabihin, whether it is a law, 10 commandments, whether it is the command of Jesus, whether it is what kind of law in the Bible, all right? Any kind of law in the Bible, wala kang masasabi sa isang batas na talagang lumagapak ang lahat. Ano yon? Huwag kang kumain. Isang batas. Isang command ng Panginoon yon sa perpektong tao na si Adan at saka si Eva. Bakit yun lumagapak sila eh? Tapos hindi yan refer sa 10 commandments na law. Hindi yan refer sa blah 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 na law. Anong pakialam natin, mga kapatid? Kung ang sasabihin ng Diyos, yung sinabi niya, kahit isa doon, kapag hindi mo sundin, bilang isang banal na Diyos, sabi niya, wala ka pa rin. You fall short to the glory of God. Si Adan at si Eva, isang perfectong tao, talagang napaka-perfect, isang batas lang lumagapak, blah, lahat na. Tayo pa ngayon makasalanan, ilang batas yon? 10, o kahit na yung 2. Wala nang 10 commandments, wala na talaga. Daging 2 na lang, pero yung 10, nasa 2 na yun. Di ba? Matatawa ka, mga kapatid at mga kaibigan. Di ba? So, mga kapatid at mga kaibigan, kahit anong sasabihin mong law dyan, remember, there is only one command that humanity fall, and that is, we go back to the time of Adam and Eve, mga kapatid at mga kaibigan. Alright? So, anong sinabi dyan, mga kapatid? Ano bang sinabi? Titus 3:4-5. But after that, the kindness and love of God, our Savior, toward man appeared, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy,
He saved us. Ayan mga kapatid. What else? Philippians 3:9, and be found in Him, not having mine own righteousness, sabi ni Pablo, which is of the law, but that which is through faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Kaya kasi sinabi mo, saan ba ang faith alone dyan? Saan ba ang faith alone dyan? Now, ito lang tanong ko mga kapatid. Ano pa bang nakita mo dyan na maging righteous ang tao? Dyan, sa verse. Walang faith alone dyan, pastor. Walang faith alone dyan. Kaya nga tanong ko, ilan bang nakita mo dyan na maging righteous ang tao? Ilan? Ilan ba? Meron ka pa bang nakitang iba dyan na word na minention ni Apostle Paul na naging righteous siya? Anong sinabi dyan? Meron pa bang nakita? Sabi dyan, works of the law. Wala na, X na kaagad. So, meron ka pa bang ibang nakita dyan? Sagutin mo. Wala na, pastor. Ano lang ang nakita mo? Faith lang. Englishin mo ang faith lang. Faith alone. Di ba? Kung tatanungin ka, ilan bang nakita mo dyan? Hindi ka naniwala sa faith alone. Tanong, dyan sa bersikulo, ano bang nakaparighteous kang Apostle Paul? Dyan sa bersikulo. Di ba? Iisa lang sinabi dyan, by faith. Faith lang nakita. Englishin mo ang faith lang. Faith lang. Faith alone. Di ba? Yun mga kapatid at mga kaibigan. So merong issue doon sa James chapter 2 na I always tell you, we always rebut that para mag-coincide mga kapatid, hindi magsasalpukan ang salita ng Panginoon. We always said that that is justification in the sight of man in the perspective of James. Itong sa Romans, in the sight of God, Romans 3:21. And sa James, in the sight of man. According to James, sabi ni James ganito, show me your faith without works and I will show you my faith by my works. So, hindi naman sila talagang nagboxing. Kapag ipilit mo yan kapatid, parang ginawa mo na boxing si Pablo at si Santiago. Parang ginawa mo sa harapan ng mga unbelievers sa Bible na ang Bible ay talagang nagsusuntukan. Sabi ni Pablo, not be justified by the works of the law in the sight of God. Romans 3:21. Sabi naman ni James dito, so in the sight of people who don't believe the Bible, si James at si Pablo nagsusuntukan. That is our role as a pastor. As a believer of the Bible, we have to reconcile the Bible, not box it. So sinabi namin, justification in the sight of man is faith plus works. Justification in the sight of God is faith alone. Why? Hindi ka pa isinilang, alam na ng Diyos ang iyong gagawin at gagawin pa. Anong klaseng Diyos yan na hindi pa niya alam gagawin mo? So bakit ipakita mo pa sa Kanya? Patay kang bata ka. Alright? So, yun mga kapatid at mga kaibigan. No? So he met the pastor, shared the truth, 1 John 1:7-10. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Ito yung aking ginagamit palagi sa debate sa OSAS na ang mga tunay na tupa ng Panginoon, the blood of Christ keeps on cleansing because that is the Greek grammar. The word cleanse is present participle, no? In other words, always cleansing us from all sin. The blood of Jesus Christ always cleansing us from all sin. Parang washing machine. Kung sasabihin mo, janitor siya, parang ganun. Parang ganun mga kapatid. He keeps on cleansing us, the blood of Christ. Kaya si Herbert Upalek bilang isang Hebrew at saka Greek scholar, isang Orthodox rabbi, alam niya ang tense niyan. So kaya naintindihan niya, what a blessing, what a grace, what a goodness of the Lord Jesus Christ. Na hindi lang pala tayo niya binigyan ng opportunity that He will open the windows of heaven, but also He keeps on cleansing us from all sin.
If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, He's faithful and just to forgive us and to cleanse us. Again, that word keeps on cleansing us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, we make Him a liar, and His word is not in us, mga kapatid at mga kaibigan. But we do not live in sin. Kasi nga, ang conviction ng Holy Spirit ay talagang hindi ka talaga mapayapa kapag you're living in sin na tunay kang isang tupa. You will not be at peace. No? Talagang ang Holy Spirit will convict you and you will confess it and you will cry, and the blood of Jesus Christ keeps on cleansing us from all unrighteousness. All right? So, ano pa? John 1:12, but as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Right? John 10:27, my sheep hear my voice, and I know them, and then they follow me, and I give unto them eternal life, and they shall never, never, sa Greek word yan, no? Never, double negation, never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. My Father which gave them me is greater than me, than all. No man is able to pluck them out of my Father's hand. Right? So sabi niya, I finally experience real peace, hope, and joy of living only in my relationship to our Lord Jesus Christ, not in my religion. Though religion is important, but kung gawin mong religion in exchange sa relationship mo kay Kristo, ay may problema dyan, mga kapatid at mga kaibigan. Yun ang sinabi ni Herbert Opalik, isang Orthodox rabbi na naging naging at peace na siya, not because of naging baptist siya, no? Sabi na, not in my religion, hindi naging baptist ako, hindi naging kundi ang katuruan, mga kapatid, na nagkaroon siya ng real peace. Bilang scammer, bilang isang swindler, nagkaroon siya ng real peace in his relationship to the Lord Jesus Christ. Not in the religion na kanyang pinasukan, mga kapatid at mga kaibigan. Alright? So yun na po, mga kapatid. Ito, illustrate ko lang. This is very important, no? Now, kaya kami naniniwala, no, na at peace kami sa aming relationship sa aming Panginoon. Kasi nga iba ang relationship, iba ang fellowship, mga kapatid. Ang relationship, relasyon, ang fellowship, pakikisama. Nung hindi pa tayo nagkasala, God, may relasyon sa tao, may pakikisama sa tao. Yan, kita nyo dyan, mga kapatid at mga kaibigan. At ang sabi, mga kapatid, ang kasalanan, ang siyang humiwalay sa atin, mga kapatid. Ang relasyon at pakikisama sa Diyos, mga kapatid. Kaya sabi sa Bible, sa 1 Corinthians, dito. Sabi dito, ayan, ang kabayaran ng ating kasalanan ang kamatayan. Nasa Bible yan, which is the lake of fire, hell. Talaga, for justice sake, ay pupunta tayo doon for justice sake, mga kapatid at mga kaibigan. At ang tanging solusyon lang dyan, mga kapatid, ay si Jesus Christ. I am the way, the truth, and life. No man comes to the Father but by me. Those who are in Christ have peace with God. Yun, mga kapatid at mga kaibigan. Yung kasalanan natin, inako ni Kristo. Alright? Yung ating kabayaran ng kamatayan ay inako din niya. 2 Corinthians 5:21 at saka sa Romans 5:8. Yun, mga kapatid at mga kaibigan. 2 Corinthians 5:21. Puntahan natin yung verse na yun. 2 Corinthians 5:21. Sabi dito, for He hath made Him to be sin for us. Grabe, no? Who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Mga kapatid at mga kaibigan. Apart from the Lord Jesus Christ, siya yung instrument ng Panginoon. He's the instrument of God. Ba't tayo nagkaroon ng kasiguraduan, mga kapatid at mga kaibigan? At sabi sa Romans 5:8, punta tayo doon sa Bible. Romans 5:8, ito pang tapos na ito, mga kapatid. Sabi ng Bible, but God has made clear His love to us,
that in that while we were still sinners, Christ gave His life for us. Yun ang napakaganda mga kapatid. Ito pang verse 9 ang pinakamaganda. Kasi sabi diyan, binigay ng Diyos ang kanyang sarili, binigay niya ito para sa atin. Ang verse 9 ito, much more, lalo na ngayon. If we now have righteousness by His blood, mas lalo na ngayon, will salvation from wrath come to us through Him. Sabi ko nga, kung ibinuhas niya ang buhay niya, tapos mga kapatid, iiwan niya tayo, ano ba yon? Pero sabi ni Pablo, no, much more then. Mas lalo ngayon na tayo binila na ng kanyang dugo, hahayaan pa ba tayo ng Panginoon? Yun po mga kapatid at mga kaibigan, sabi ni Pablo. In that, you will have peace and life, mga kapatid. Kasi by that, no, anong gagawin ng tao ito? Of course, ito yung plano na ng Panginoon yan, na you will receive, you will believe, and you will accept. And then Romans 10:9, you will confess from the heart because God will give you a new heart, a new spirit. Kasi kung heart of stone yan, ay paano ka mag-confess from the heart? Kasi ang tigas ng puso ng tao, sabi ng Bible, stony heart. Okay, the heart is deceitful above all things and desperately wicked, mga kapatid. When God changed our heart and then we believe and accept the Lord Jesus Christ, sabi ng Bible, then Jesus Christ will repair, tingnan niyo mga kapatid, will repair the relationship and the fellowship that we have with God through Jesus Christ our Lord. Okay? So itong relationship is sealed by the Holy Spirit. Silyado po yan ng banal na Espiritu, mga kapatid. Kaya nga meron tayong osas dahil nga sealed by the Holy Spirit. No? Paano ba mawala yung silyo, mga kapatid at mga kaibigan? Once it is being sealed na, mas mahirap yon. Lalong-lalo na ang silyo ng Panginoon, mga kapatid. Pero itong pakikisama, mga kapatid, ito ay sinasanctify ng Holy Spirit. Alright? Every now and then, you are being sanctified by the Holy Spirit. Kaya kung minsan, itong pakikisama na ito, mga kapatid, ay napuputol. Ang fellowship napuputol. Pero ang relasyon, hindi yan mapuputol. Kasi nga, sealed by the Holy Spirit. I always told you, mga kapatid, na kung tayo dito sa sanlibutan, mas mabuti pa yung relasyon natin kaysa relasyon sa Diyos, ay ayaw ko na doon sa Diyos. Pero dito sa sanlibutan, kung ang fellowship ng ama at anak, kahit na magrebelde itong anak, kahit saan pa siya pupunta, mga kapatid, mga kaibigan, nung ako'y nagrebelde sa aming pamilya, sa aking papa, lumayas ako. Nung pagsulat ko ng aking apelyido, Midel pa rin. Midel pa rin. Pagsulat ko ng apelyido ko, Midel pa rin. Sabi ko ng papa ko, wag mo na akong isipin na anak. Lalayas ako. Nung lumayas ako, nung sinulat ko yung aking pangalan, nag-apply ako ng trabaho, sinabi doon, Rene C. Ogoy, middleman. Hindi man yun maano yung relationship, mga kapatid. Sabi ko, kung dito sa sanlibutan ay ganun, paano pa sa Diyos? Ano ba mas mabuti pa ba ang relasyon ng tao dito sa sanlibutan kaysa relasyon ng Diyos natin sa langit? In other words, mas ano pa pala tayo, no? Mas mabuti kung ganun, ayaw ko na doon. Pero walang papantay sa Diyos. Walang papantay sa relasyon ng Diyos. Walang papantay, mga kapatid at mga kaibigan. So ang fellowship, yun ang napuputol, pero ang relasyon ay hindi. Kaya ang sabi ni Opalik, mga kapatid, no? Doon tayo magtapos sa kanyang sinabi. Sabi niya dito, I finally experience real peace, hope, and joy of living only in my relationship to our Lord Jesus Christ, not in my Baptist religion. Lagyan natin ng Baptist religion kasi Baptist to eh. Kaya sabi niya, mga kapatid at mga kaibigan. So, yun lang, mga kapatid. Sana meron kayong napulot ngayong araw at sana po ay naging at peace ka na sa iyong buhay. Meron kang hope talaga sa kabila ng ating mga pagkukulang. Meron kang yung joy, no? Kaligayahan sa pagsilbi sa Panginoon. Mga kapatid, peace, hope, and joy in our relationship with the Lord Jesus Christ. Remember, be assured that God will never leave you nor forsake you. God bless you
And yun lang po. Back to you, Russia. Muna yung ating camera. So mga kapatid, kung gusto nyo magtanong kay Pastor Medel, so pwede kayong mag-comment dyan at babasahin natin. So dito mga kapatid, ang ating mga question. Shoutout muna kay Pastor Val, kay Brother Benchi Popoy, kay Bernard Laurente, Pasugo ng Dipan, shoutout sa kanya. Yung naka-Japanese, nandito din si Althea. Ang question niya, Pastor, merong nagtuturo na ang mga Christian dapat hindi na nagkakasala ang name nila, Rangers of God o ROG. Is this true using the Bible? 1 John 3:9. Yun ang debate namin ni sino ba yun, Brad? Sino ba yung sa hindi na magkakasala? So, meron kaming debate dyan. Of course, ang tense kasi dyan, never live in sin, no? Hindi tayo namumuhay kapag totoo ka. Pero 1 John yung sinabi ko kanina, kapag i-ano mo yon, kapag i-reconcile mo yon, paano yon? Kung hindi ka nagkakasala. Pero sabi dito, kung sinabi mong hindi ka magkakasala, you are making God a liar. So parang nagboxing yung bersikulo. Pero kaming mga pastor, no, reconciled namin yan. Kasi sabi diyan, totoo magkakasala tayo. We confess our sin, pero we do not live in sin. Kasi yun ang tense doon sa 1 John 3 eh. We do not live in sin, okay? We do not live in sin na parang natutuwa pa kami doon. Well, hindi. Siguro yung iba aabot siguro mga 10 years, 15 years, pero wala na. Payat na siguro yun. Taong yun. Siguro may mga ginawang kasalanan for 8, 10 years, tinago niya sa asawa niya. Pero talaga pumayat siya, nag-struggle siya, and then after na he confessed na parang na ano siya, mga kapatid, parang nabuhay yung kanyang pagkatao, kagaya ni David, restore unto me the joy of my salvation. So yun yung sinabi ni David. Right? So hindi po pwedeng magboxing ang 1 John 3 at saka 1 John 1. So hindi po pwede yan. Question dito, Pastor. Pastor, ano ang kaibahan ng wicked at sinner? A wicked ko, no? Yes, bro. Wicked at sinner, ano daw yung kaibahan? Siguro mas malalim yung wicked, I'm not sure about that. So, pwede man natin yung tingnan kung merong bersikulo kasi sa context, titingnan natin din. So, kung makapagbigay siya ng context, pwede nating titingnan kung depende kung anong ginamit doon sa wicked na salita. Okay. Pero para sa akin, mas malalim yung wicked para sa akin. Question, Pastor, ni Benche Popoy ng Rangers of God. Paano ka makakapangaral ang hindi pa matuwid? Paano makakapangaral ang hindi pa matuwid? Yan nga mga kapatid, mga kaibigan, parang isang bulag na umaakay ng bulag. So pareho silang pupunta doon sa bangin kung may bangin. So dapat talaga tayong mga ngaral, alam mo na kung katulad niyan, saan ka katulad na sabi mo, itong gospel will help you, will change your life, pero ikaw wala. Tapos it is an assurance that you will go to heaven. Tapos mamatay ka, hindi pa ako sigurado. So ang nag-preach hindi sigurado, yung nakikinig hindi rin sigurado, o saan kayo pupunta? So dapat yung nagtuturo, dapat alam niya mismo kung ano ang tinuturo niya. Nagbibinta ka ng sabon, ito ay makapagpaputi ng mukha, tapos itim yung mukha mo. So sino bibili ng sabon mo? So yun mga kapatid at mga kaibigan. So tama yung sinabi niya. Paano nga mga ngaral maging matuwid o kaya maging mapunta sa langit kung ikaw mismo ay hindi naman sigurado. So importante yun kapatid. No? Tama yung tanong mo. Okay. At
Question dito ni Pastor Val ng End Time Church. Tanong, pwede bang mangaral ang pastor na nagkakasala pa? Sino bang pastor hindi nagkakasala? Pare, pastor, anong klaseng kasalanan din, no? Ah, marami kasing kasalanan. O, anong kasalanan? In the sight of God or in the sight of man? O kasi sa tao, pwede tayo, ito, ano to, nakita ko magnakaw, talagang para sa iyo hindi na pwede. Pero para sa Diyos, nagnakaw siya, pero ikaw na may lover ng pornography sa diyan sa ano mo, cellphone mo. So, kayong dalawa, di kayo pwedeng mangaral in the sight of God kung yun ang iyong prinsipyo. So, in the sight of God, wala talaga. So, it's all by the grace of God nga, no, na tayo ay nandito sa harapan ng mga tao nangangaral. Okay. Comment niya, sinner pa rin si pastor. Paano yan nagkakasala ay sa diablo? I don't know kung ikaw sagutin mo yan. Di ka ba nagkasala? Okay lang. Parang si Pastor Bal ata yung kadibati ko sa ano, no? Sa ay asawa mo tanungin sa anak mo kung hindi ka nagkakasala. Para palagi ko yung nire-remind sa iyo, kapatid, na ewan ko lang sa iyo kung hindi ka rin nagkakasala. So, let God be judge, not us. Question dito, Pastor, kay Bernard Laurente. Pastor, if si Kristo ay namatay lang para sa mga elect, bakit sinabi sa Titus 2:11 na ang grace ng Panginoon ay nag-appear sa lahat ng tao? Anong sinabi doon? Appear to all men, ano? And then ano, teaching? Anong kasunod doon? Appear all men, teaching them, denying ungodliness. O lahat ba ng tao nag-deny ng ungodliness? Kasi sabi mo all men eh. O yun lang mga Christian. Kasi ang ano dyan, Brad, talaga sinasabi ko ito palagi sa inyo, all without distinction or all without exemption. Kapag sinabi mong all without exemption, kasali yung mga hindi naniniwala sa Diyos, mga atheist, without exemption kasi. Kapag sinabi mong distinction, Jews and Greeks, ay pwede yon. So not all, meaning without exemption. Pag sinabi ko, lahat ng nakikinig, anong nakikinig? Sinabi nun all, teaching all that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly. Di ba? Ang karugtong na verse doon. Ang tanong ko, lahat ba nagiging soberly, denying ungodliness? Lahat ba? Sagit mo dyan, hindi. Hindi yun sa lahat. Not without exemption, but without distinction. Jews and Greeks ang kaligtasan, ang grace appear to the Jews, not only to the Jews, but also to the Greeks, but not without exemption. Yun ang mga Bible scholars, kahit tanungin nyo sa sa Greek scholars. Okay. Sabi dito ni Pasugo ng Tipan, Jesus ang una at huling sugo ng Diyos Ama. Wala nang mangangaral, pastor, guro, sugo. Kaya malinaw na ang mga pastor, mangangaral at guro ng reliyon ngayon ay mga peke. Excuse me, meron tayong Ephesians 4:11. Makita mo doon na when Jesus Christ ascended up on high, sabi doon, He gave some prophets, evangelists, pastors, and teachers to equip the church. Okay? So yun ang sabi ng Bible. Baka naputol mo lang yung doon ka lang sa Hebrews, pero hindi mo binasa yung Ephesians chapter 4:11. Question dito, how does the Bible define sin, Pastor? Defines what? Ano, Brad? Ano yun? Defines what? Paano daw dinidefine ng Bible ang sin? Transgression of the law. Transgression of the law. Yun ang pinaka-definition niya. Sin is the transgression of the law. Question dito nung naka-Japanese. Sabi niya, Pastor, merong nagsasabi na hindi na tayo sinner kasi we are not under the law at under na sa grace. Is it true? We are forgiven sinners. Pro sinner pa rin.
Kaya lang napatawad. Mga kapatid at mga kaibigan. In the process of sanctification, doon kinukuha yung ating parang furniture, no? Ang salita ng Diyos parang papel de liha na may number kasi yan kapag gaspang masyado yung papel de liha yung para hanggat kuminis ka. Doon nga sa furniture, ganun ang ginagawa na kahoy lang yung tayo pang tao na may ano pa tayo, may lakas pa tayo, lalaban pa tayo mga kapatid, ano. Oh. So sa furniture pa nga para maging makinis liha ang gagamitin. Na wala mang buhay 'yon. Tayo pang may buhay. So kailangan natin ng salita ng Diyos. Sabi ng Kristo, sanctify them with thy word. Thy word is truth. Sabi ni Jesus Christ. Siguro last question galing sa akin, bro. Mm-mm. Ano ba yung kaibahan ng sinner na napupunta sa langit at sinner na napupunta sa impyerno? Unang-una, yung sinner na napupunta sa impyerno, in the perspective of reform, yun yung hinayaan ng Diyos. God gave them over, permissive kasi gusto nyo pumunta dyan. Sige, bahala kayo. Love nyo pumunta dyan. Yun ang tinatawag nating God gave them over to what they desire. Yung sa sinner naman na pumunta sa langit, yun yung grace, no? Yun yung pinili ng Diyos na recipient ng kanyang habag. I will have compassion on whom I will have compassion. So both sinners, the other one received grace and the other one received justice. In the context of reform, Brad, no? So kung sa ano naman natin, sa normal naman natin, sa judiciary naman, we are justified sinners. And then yung pumunta doon sa karagat-dagatang apoy, yun yung unjustified sinners sa level ng judiciary level, no? Judiciary level ng Panginoon. We are justified, yung sa kabila unjustified. We are justified by faith, yung sa kabila unjustified sila because of their rejection to the gospel. Final statement, bro. Okay, salamat. Salamat sa inyong lahat. Sana po ay magkaroon kayo ng peace, hope, and joy as you continue to serve the Lord. Kasi kahit ilang taon pa tayo nag-serve, tapos kagaya namin ni Herbert at saka ako, nasa religious kami nung una, pero we are not sure of it. So the only thing that you can be sure is your relationship to the Lord Jesus Christ. Yan lang at wala nang iba over and above your religion and whatever it is. Your relationship to the Lord Jesus Christ. Yun lang po. At maraming salamat. God bless Russia and your family and to all the debaters here in Russia TV. Thank you very much. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang podcast ni Pastor Medel. So, kung gusto nyo magsuri sa Calvinist mga kapatid, pwede kayong mag-follow kay Pastor Medel, isang reform. So, pwede kayong magtanong or kung gusto nyo in private, pwede kayong mag-message mga kapatid or mag-comment sa kanyang wall. So, mga kapatid, please follow Russia Vista mga kapatid kung gusto nyo ng mga debate at mga ganito. Every Sunday yan si Pastor Medel ha. So, abangan nyo lagi mga susunod na podcast niya. So, maraming salamat. This is Admin Russia ng Russia TV and